Pag-usapan natin ang panibagong insidente sa West Philippine Sea kasama ang Associate Professor at Security Analyst ng DLSU na si Dr. Sherwin Ona. Magandang hapon po, Professor Ona, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon Ninya at Jack. Salamat muli sa inyong imbitasyon. Opo. Una sa lahat, Prof, ano po ang inyong masasabi dito sa panibagong insidente sa West Philippine Sea na ikinasugat ng tatlong mangingisda? Yung ganito pong klase ng aggression, first time ba ito towards our mga mangingisda na win-natter water cannon po sila? Well, Ninya, alam mo, masasabi nga natin, eto na naman sila, no? Walang tigil yung kanilang pagwo-water cannon, pagpuputol ng lubid at pagbabangga, no? Yung kanilang ramming, intentional ramming. Hindi lang sa ating mga mangingisda, pati na rin sa ating mga Coast Guard ships. Hindi na bago to, Ninya, ano? At actually, in the past few months, mas lalo pang umigting ito, no? Mas dumami pa lalo yung Chinese Coast Guard ships at saka mga militia arm nila dito sa ating maritime territories. Opo. So ito pong, pag-atake or pag-atake nila nga sa mga mangingisda. Kasi ang usually naririnig ko mga Coast Guard ang yung kanilang inaano sa atin, ginaganyan eh. Pero itong pag-atake nila sa mga mangingisda ay, alam nga natin, dati binangga, may naputulan pa nga ng daliri, di ba? Pero yung pag-water cannon, matagal na palang ginagawa ito sa mga mangingisda natin. Oo, matagal na yan, Ninya. Hindi lang dyan, ano? Pati yung pag-a-apprehend din, ano? At takot na takot nga daw yung ating mga mangingisda dito sa ginagawa ng Chinese Coast Guard at saka nilang mga militia arm. Oo nga, Professor Ona, kung matatanda natin noong 2019, yun yata, baka yun yung binabanggit mo, yung Gemver 1, yung binangga ng isang Chinese vessel. Then, ang nakita nga natin doon, unang-una, ang hinihingi dapat ay 12 million yung danyos, pero nakuha lang nila ay 6 million. At yung mismong dating Pangulo natin noon, na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, medyo dinownplay pa yung incident. Sinasabing simpleng maritime incident lang ito. I mean, hindi ba ito nakatulong definitely sa pag-earn natin ng respect mula sa China? Tama ka dyan, Jack. Hindi tayo binayaran sapat dyan at pinadaan pa sa isang intermediary yung pagbabayad. Now, of course, itong nangyari nung nakaraang administrasyon, nakita nga natin na talaga namang hindi naman tumutok dito sa West Philippine Sea talaga. At naghari nga yung Chinese Coast Guard at saka yung kanilang Navy dito sa ating mga maritime territories. Kung mapapansin ninyo, ngayon lamang talaga yan na ating iginigiit yung ating mga karapatan, lalong-lalo na patungkol dito sa Arbitral Tribunal Award noong 2016. So paano po ayan na paulit-ulit na yung ganitong klase ng aggression? Ano pa po yung mga paraan pa na maprotektahan po natin ng mas matindi ang mga mangingisda sana natin para hindi po sila paulit-ulit na mangyari po ito sa kanila? Yeah, Ninya, ito lang, nag-order na si Presidente Marcos na pag-iktingin pa yung pagbabantay ng Philippine Coast Guard dito sa ating mga mangingisda, kung pwede silang escortan dun sa kanilang mga pangingisda. Pero reality bites, Ninya and Jack, talagang kulang na kulang talaga yung ating mga resources pagdating dito. Iilan lamang yung Coast Guard ships natin na kayang mamalaot dyan. At kabilang na nga dyan yung mga BFAR na ships natin. Iilan lang yan at kapos na kapos siya talaga. Pero of course, patuloy naman ng pagmamodernisa ng Philippine Coast Guard at pati na rin ng Armed Forces para nga tuluyan nating mabantayan itong ating mga maritime territory. Yun nga, Professor Ona, kailangan, yun nga, pwedeng i-escort, partner, or kaya I mean, yun nga paano babantayan na magpo-provide ng escort nang hindi tayo kumbaga mahirap parang yung magmumukhang aggressive tayo towards China kasi yun nga yung iniiwasan natin yung pumatol tayo sa kanyang provocation. Paano kaya natin yan na magagawa na protection na natin mga mangingisda natin nang hindi tayo nagiging masyadong aggressive naman na maging parang pinoprovoke natin ang China? Well, unang-una, nasa karapatan natin escortan yung ating mga mangingisda dahil ito ngayon nasa ating exclusive economic zone. At maski na naman pag-water cannon ng China at naninindigan tayo na hindi tayo gaganti at hindi tayo magpapaprovoke sa kanila. Alam mo, Jack and Nina, itong mga ito, hinihintay lang talaga tayo na gumanti sa kanila dahil nga alam nila na mas malaking puwersa yung kanilang hawak. At once na gumanti ang Pilipinas dyan, mas
it will justify a greater or bigger response, no? Ito ang iniiwasan ng ating pamahalaan, ng ating Coast Guard at ating Navy na mangyari, ano? Dahil nga baka mag-escalate at mag-spiral out of control ito. Oo, pero Professor Ona, hindi na pwede yung ano no, yung parang lagi lang tayo mag-file ng diplomatic protest kasi ang dami na nating final na gano'n pero wala naman nangyayari. Nako, Jack, alam mo, hindi tayo magsawa dyan, ano? Hindi lang naman yan ang strategiya, ang ginagawa ng ating pamahalaan, ano? Aside from filing diplomatic protest, ano? Nandyan na nga yung mga maritime cooperative activity, no? Yung mga joint patrols na ginagawa with the United States, with Japan, with Canada, and other like-minded democracies, ano? Ito ay pagpapatunay na sinusuportahan tayo ng buong mundo dito sa laban natin sa West Philippine Sea. Kabilang na rin dyan, Jack, yung ating Transparency Initiative, no? Mahalagang mahalaga ang role ng media rito, no? Na huwag kayong magsasawa sa pagtutok dito sa West Philippine Sea at kung maaari, yung mga pagpatrolya na ginagawa ng ating Coast Guard at ating Navy ay may kasamang mga media, no? Para makita ng buong mundo kung sino talaga ang aggressor dito. Kasi ang press release ng China, may mga daladang kutsilyo ng ating mga mangingisda, no? Kaya nila wino-water ka. Tayo pa yung aggressive, ano? Binabaliktad nila yung katotohanan, sabi nga ni Secretary Teodoro, no? So, mahalagang mahalaga itong multi-pronged approach natin, ano? Para mas lalong tumibay ang ating paninindigan dito sa ating mga maritime zones. Alright. Maraming salamat, Professor Ona. Salamat po. Merry Christmas! Merry Christmas, sir. Christmas.